Yes. Baliw! Anak na balas! Baliw? Anak ng malas? Baliw? Hindi ako baliw! Dugo? Bakit may mga dugo sa kamay ko? Sunod-sunod kong naitanong sa sarili ko. Baliw! Hindi ako baliw! Pulis! Bakit may mga pulis na nakapaligid sa akin? Baliw! Hindi ako baliw! Pero bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Johanna. Tatlo kaming magkakapatid. Si Kuya, ako, at si Bunso. Mayaman kami dati. Marami kaming pera. Pero ngayon, ay mas mahirap pa kami sa daga. Ang inay ay may sakit. Samantalang ang aking inay ay labas-pasok lamang sa aming bahay. Isang pamilyang magulo. Si Kuya, napalamunin ng inay, ay adik at lasenggo. At si Bunso, na hindi ko alam kung ano, tulala palagi dahil inahasa ito ng walang hiyakong tatay. Squatter kami kung tawagin. Maraming pera si Itay, pero ni minsan ay hindi na kami binigyan ng magandang dahilan para umangat sa buhay. Kaya heto ako, isang hamak na katulong na nauwi sa isang bangungot ang buhay ko. Naaalala ko pa palagi ang inay dati. Yan. Magkasama kaming naglalaba at namamalansya para lang may pambili ng bigas. At para lang may pangmatrikula ang walang hiya kong kuya. Bakit ganito ang buhay sa aming pamilya? Napag-isip-isip ko din. Bakit ginahasa ni Itay si Bunso? Ganito na ba talaga kasaklap ang buhay mayroon kami? Kailangan ko ba talagang isakripisyo ang buhay ko para lang may taguyod ng maayos ang buhay namin? Mayaman daw kami dati, di ba? Pero bakit ang pamilyang mayroon ako ngayon ay kasumpa-sumpa? May kuya nga akong matatawag. Pero kahit kailan ay hindi naging kuya sa amin ni Bunso. May tatay nga kaming maituturing. Pero bakit ang pagkakaroon ng isang tatay na mayroon kami ay kasumpa-sumpa? Bakit pinarusahan si ng isang sakit na kung tawagin nila ay brain cancer? Ganun na ba talaga kasakit ang buhay mayroon ako? Baliw! Anak ng malas! Yan ang palagi kong naririnig sa mga taong nakakakilala sa akin. Nagsimula ito isang gabi. Noong galing ako sa kapitbahay, gawa ng pamamalansya, para lang may pambili ng bigas at gamot si inay. Umuwi si Itay noon kasama ang isang babae. Tinanong siya ni inay noon, "Sino na naman ba ang kasama mo?" Tinig iyon ni inay na may kasamang pag-ubo niya. Ngunit hindi siya pinansin ni Itay. Tuloy-tuloy lamang si Itay sa pagpasok kasama ang isang babae. Tinanong ulit siya ni inay. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko
nanay si inay. Bago ito iniwan ni itay. Nilapitan ko si inay. Dumudugo ang ilong ni inay. Niyog-yog ko siya. Inay, 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 gumising ka. Inay, inay. Ngunit hindi sumasagot ang aking kawawang nanay. Di na tumigil ang mundo ko nang maramdaman kong hindi na sumihinga ang aking nanay. Wala akong maisip. Hindi ko alam ang gagawin. Iniwan ko si inay. Pumunta ako sa kusina. Sa kusina, dinig na dinig ko ang pagtatawanan ng dalawa. Dali-dali kong nilapitan ang pinto. Lakas loob ko itong tinadyakan at walang sabi-sabing sinaksak ang aking ama. Kitang-kita ko ang pagkagulat ng babae. Nagmamakaawa ito. Wag, tama na. Tama na. Tama na, itigil mo na yan. Maawa ka sa akin. Pero isa, dalawa, tatlo, at marami pang beses ko silang sinaksak hanggang sa mawalan sila ng buhay. Dugo! Bakit may mga dugo sa kamay ko? Sunod na sunod kong naitanong sa sarili ko. Hindi ko sinasadyang napatay ko sila. Kasalanan bang patayin ang kagaya nila? Kasalanan bang patayin ang kagaya nila na walang ibang ginawa kundi bigyan ng sakit sa puso ang inay? Huli na nang maalala ko ang nangyari. Napahalakak ako nang wala sa oras. Inay ko! Inay! Napaiyak din ako nang wala sa oras nang maalala ko ang aking inay. Ang aking kawawang inay. Sagutin niyo ako!